Dapat lagyan natin ng picture yan eh. Sinong picture gusto niyo ilagay? Magandang araw mga banateros, at eto na nga, tayo ay magpa-practice lang ngayon. Tayo may pupuntahan lang para mag-ensayo. Ano kaya ito? Dance rehearsal. Mag-ensayo tayo para naman tayo ay hindi makakalimot ng mga dance step. At eto, mukhang umuulan-ulan ng konti. Uy, yari ka, sana wag tumuloy. Kanina daw, umulan na ng malupit eh. Pero sana ngayon, wag nang tumuloy. Sana naman. Pag umulan kasi, hindi na tayo makapagpatakbo ng mabilis. Nakakatakot. Padumulas-dulas. Sige lang. Mga isang araw pa. Bago mo kami paandarin. Pagkatapos ng itim, uuna tayo dyan. Bahala na si Batman. Ubus na, oy, ubus na, oy. Wala na eh, sinagad-sagad mo na. Dito, dati madalas ako dyan pumupunta. Ultra Storm, alam mo yun? Dream Storm, Ultra Storm, lahat ng storm. Concert nanda doon dyan sa Ultra. Lagi natin pinupuntahan yan dati. Yung kabataan natin. Yan ang inspirasyon ko nun sa pagbabanda. Kaya may Mocha Girls dahil sa Dadon eh. Layo ano? Hindi, doon ang impluensya natin sa musika. Daming stoplight. Puro stoplight. Eh, ayoko mumotor sa city. Usually, SLEX lang at saka NLEX kasi walang stoplight dito. Kahit ano, stoplight ng stoplight. Ito, diferensya sa ano eh. Sa GS1250 tsaka doon sa Ducati. Sa Ducati, pwede kang sumingit-singit eh. Hindi ka maaalangan. Problema lang dito sa Ducati, mainit, kaya ito muna dinala natin ngayon. Nakakapasok sa ano yun, sa headlock yun eh. Yung pumasok ka sa linya ba, huy! Taxi no, di kuryente yung taxi, alam nyo kung bakit. Bakit? Nakalagay, nandito lang sila sa may linya. Kailangan nakatungtong sila sa may linya. Parang yung mga tram sa ibang bansa, kailangan nandun sa linya, di ba? Kasi yun, may tali o merong electricity na nakakabit sa taas. Itong mga taxi, hindi ko alam bakit nasa linya. Yung may, nasa gitna, ika nga. Sa gitna, yan dito, oh. Hindi naman sila doon sa gilid para doon sila sa isang linya lang. Hindi sila nakaka-istorbo sa kabilang linya. Tama, mali. Audio file to. Parang alam ko to. Dito pinanganak si Roque. Ayun. San Roque. San si Roque? Yun. Malayo nitong pagpapracticean natin ng sayaw ha. Pa-practice kami ni Dexter ng sayaw eh. Bumabangking kahit ano bumabangking ay pagod. Pero pagka sinasakyan mo to, kalayo nila eh. Abutin ka na mahigit 1 oras dito. Bundok na to eh. Sa bundok na tayo eh. Anong bundok to ng Tralala ba to? Ayun na, ayun na. Ayun na yung bagong Lipinas, bagong ungas. Bagong Lipinas ba? Uy! Uy! Uy!
Headshot nga. Tinan mo kung tatama sa ulo. Alpa. Alpa. Rasa, ayun o, balikat sir. Alpa. Leg sir. Leg sir. Puro leg. Ha? Apaan? Tingnan natin yung tama. Diba? Tinamaan sa leeg. Sa ulo. Headshot to. Oh, diba? Oh, bongga. Dapat lagyan natin ng picture yan eh. Sinong picture gusto niyo ilagay? Huwag ganon. Yari siya. Salamat naman, may kape na tayo. Nung wala pang kape, medyo wala ako sa ulirat. Hindi ako kinakabahan, kaya takul. Pero pag may kape kaya, kakabahan na kaya ako. Tingnan natin ah. Kape muna tayo. Nakainom na ng kape. Kaya bawat supak. Kaya puminom ng kape. Ito, bayaran na. 7,000. Tapos yung full metal, 6,000. Ayan, ito yung full metal. Naka-6 kami nito. 50 isang sukat. 300 ang nagamit namin. 6,000 umabot. Tapos yung isang 7,000. Grabe pumutok. Umabot ng mahigit kumulang 15. Pero sa bagay, meron nga dyan
10,000 isang putok lang. Oh, di ba? Di ba? Isang putok lang. Kaya mas mura na to, no? Eto na nga, tapos na tayong magpaputok. Ang dami nating naubos na bala para sigurado. Kasi importante sa pagpapaputok, sa shooting o sa firing, masanay ka dun sa tunog ng putok eh. Hindi ka magugulat, lalo na pagka maramihang putok na. Kasi pag nagulat ka, delicates. So kaya kung mapapansin nyo, sinubukan ko yung sunod-sunod na putok. Masarap putok ng ZZ Scorpion Evo 3. Pinutok natin yan. Yan yung regalo sa atin. Maraming salamat sa regalo. Kung sino ka man, thank you very much for your kind consideration. You're the best. Yan ang bago nating hobby, yung pagpapaputok. Ang kinagandahan kasi niyan, mga kababayan, pang sporting yung mga ganun malupitan. Kaya maganda po yung mahahaba. Mas madali mong makatama nung kasi mas mahaba yung yung asintahan ika nga. Pagka maliit, talagang mas mahirap. Pang short pang short range lang yun. O yung pagka nilapitan ka, barilin mo ganun. Ang self-defense lang ika nga. Pero yung mga malalaking baril, pang shooting yun. Mas madaling makatama doon sa mga target, lalo na yung mga malalayo. Doon sa maliit ko, hirap na hirap ako makatama Buti na lang mahaba yung akin. Mahaba yung baril ko. Kaya sapul na sapul, ika nga. Minsan yung salitang kamote, minsan wala yan sa motor May mga kamote na kahit naka big bike o kaya naka underbone, depende. Bakit ba masasabi natin kamote ang isang tao? Alam niyo kung bakit nasasabi natin kamote? Pag yung nakakasagabal ka na sa kapwa mo, yung sisingit ka, tapos pag nakasingit ka na, ang tagal mo namang umalis dun sa siningitan mo, nasisira yung flow ng traffic. Dapat pag sumingit ka, pasok na talaga, dire-diretso na. Kasi yung idea nun, hindi ka maka-distract sa flow ng traffic.